Yun, umilaw. Kita nyo ba yun? Tapos yung red naman, yung solid red, kanina hindi to umilaw na habang kinikickstart, diba? Nang hindi pa natin pinuputol yung positive po yung kanyang tension wire. Tignan nyo po kung maglalabas ng kuryente, kikickstart ko. Yan. So wala talagang kuryente. Morning mga idol, Rusi oh. Ayan, so isa na nagka-problema po yung pang service, no, pang scrap ng tropa natin. So pinapacheck, dinadala sa atin. Yung issue, wala daw kuryente. So saan nga ba yung part yung titignan natin kung walang kuryente? Yung motor. So papakita ko muna na walang kuryente. Ilalabas ko dito yung ignition coil, yung tension wire, kasi mahirap mag video dun sa kabila. Ayan, so isa lang po kasi tayo, wala tayong taga video ngayon, busy. May ginagawa yung ano natin, no, tropa. Alright, so una muna ipapakita ko sa inyo na walang kuryente yung tension wire. So ito na po yung kanyang tension wire. Tignan nyo po kung maglalabas ng kuryente, kikickstart ko. So wala talagang kuryente. Alright, pansin ko rin habang kinikickstart ko siya, walang dumadaloy na kuryente sa dashboard. Nakarekta na po siya, wala sang susi. Ito po yung kanyang switch, oh. Yan, nakarekta po siya. Okay, so yung problema, wala po siyang source ng kuryente. So saan nga ba nagmumula yung source ng kuryente? So dito po sa ating stator coil. Pinapasa niya dito sa regulator, tapos pinapasa sa battery. Okay, so nawawalan din po ng kuryente yung harness natin kung mayroon pong mga grounded. So umpisahan natin sa basic na pagtetest. Dito muna tayo sa stator. And so ginawa natin yung video lagi na ganito kasi yung mga motor na ito ay iniiwan po sa atin ng may-ari, no? Iniiwan sa atin at tinitingnan na lang po nila kung paano natin to ginawa. Alright, so mga subscriber and followers din natin yung mga yon, yung mga suki natin dito. Ayan, itong motor na ito ay titignan nila kung paano ko yan inayos, para alam din nila kung ano yung sira ng kanilang motor at kung ano yung pinalitan. Kaya iniiwan na lang nila, tapos pinapa check na lang sa atin. Okay, tapos chine-check na lang nila sa video, ganun. Ano yung kalakalan namin dito sa mga suki natin. Ayan. So dito tayo mag-check sa kanyang wire na galing ng stator coil doon sa charging at saka sa charge coil at saka sa light coil. Yung motor pala ni tropa, motor pala ni tropa ay Jansi, no, mga idol, Jansi. Kaparehas yung wire nito ng Hauju. Tingnan nyo, tatlo po yung kulay yellow, no, itong yellow, ito po yung charge coil. Ayan, kaya itetest natin ito kung naglalabas siya ng kuryente. Ayan, so itetest light muna natin yung mga yellow na yan, tapos check natin kung iilaw yung ating test light, kung maganda yung ilaw. Yun, so umiilaw naman siya, naglalabas siya ng ilaw. So dito sa kabilang side, dito kasi nakakabit ka ganina, check natin. So okay din. So para masabi natin okay yung stator, ibabody ground natin yung isang test light. Pag umilaw yan, ibig sabihin may ground. Yan, so hindi umilaw. Yung iba, ganun din yung gagawin natin. Kasi baka may ground yung winding. Hindi umilaw. Yun, so hindi umilaw. Alright. So ibig sabihin, pwede pa natin magamit yung kanyang stator.
Okay, kukunik muna natin sa regulator at check naman natin yung regulator kung naglalabas ng kuryente. Ayan, so naikabit na po natin yung dalawa. Mapansin natin dito kinabit yung isa kasi yung gamit na regulator ay 5 wire lang. Charge coil at saka light coil lang siya. Ayan o. So ito test light natin to. Ito po yung may supply ng, yung red na may white, supply to ng headlight. So naglalabas niya ng kuryente pag kini-kickstart. So i-kickstart natin kung naglalabas ito ng kuryente. Tapos yung kulay red. Okay. So gaya ng sabi ko, hindi naglalabas ng kuryente pag may ground, kaya bunutin muna natin yung positive. Sensya na kayo, may mga marites oh. Ayun, mga marites. Grabe na mga marites. So tatanggalin natin dito yung red para makita natin kung may ground o wala, o kung iilaw ito o hindi. Okay, so hindi muna natin tatanggalin. I-test muna natin to. Palit ako, gold. Ground. I-test natin itong red na ito na may white. Dapat umilaw yan. Hindi siya umilaw. So kadalasan nangyayari yan pag mayroon pong ground sa wiring. So yung kulay red, itong kulay red na ito putulin natin sa pagkakadikit sa harness. Kasi pwedeng mayroon siyang ground kaya hindi siya umiilaw. Kaya hindi naglalabas ng kuryente. Okay? So ganito lang po step by step na mag troubleshoot sa wiring. Okay? So puputulin ko na lang. Okay? Ayan. Itong dalawang to, yung red at saka yung red na may white, ito po yung supply. Naglalabas po yan ng 12 volts ng positive. Positive nilalabas yan. Kaya i-test light natin yung dalawang yan. Pag hindi umilaw, ibig sabihin sira yung regulator. Ayan, sira yung regulator pag hindi umilaw. Moment of truth tayo. Salpak natin dito sa red. Ayan o. Check natin kung ilaw. Yun, umilaw. Kita nyo ba yun? Tapos yung red naman, yung solid red, kanina hindi ito umilaw na habang kinikickstart, diba? Nang hindi pa natin pinuputol yung positive papunta sa harness. Okay? So ngayon, check natin yung red, kung ilaw din. Umilaw. Alright. So, isa lang ibig sabihin yan, mayroon pong positive na nakadikit sa ating chassis, o mayroon pong positive na nakadikit sa ground, kaya hindi naglalabas ng kuryente, nagiging grounded. Okay? No? So sana nasundan nyo ako dito, pinutol natin para mawalan po ng connection ng positive papunta dun sa harness. Ayan, mawalan ng connection, tapos umilaw na po siya. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin dito kung saan nagmumula yung grounded nito. Ayan, it's either dito, kasi tingnan nyo naman yung mga wire nya, kalat-kalat na sabog-sabog. Pwede rin sa battery. Pag yung battery may problema nya, nakakapag-cause din po yan ng short circuit. Hindi rin po magpo-produce ng positive pag may problema na sa battery. O kaya sa kanyang wirings sa harapan. Ayan, dito. So hanapin ko muna, tapos pag nakita ko, papakita ko sa inyo, okay? So ayan mga idol, na kung napapansin nyo, umaandar na po siya. So ano nga ba yung naging problema, bakit nawala ng kuryente? Una-una, walang kuryente. Nagkaroon po ng ground dito sa part na kanyang socket, no? Inalis natin sa pagkakasakit at nagkaroon na po ng supply ng kuryente, ng positive. Ayan, so dito po nagmumula yung ground, kaya wala po siyang kuryente. Ayan, dito sa kanyang dashboard. So may mga positive na ito na dumidikit sa ground, kaya nagkakaroon ng ground. Alright, so papaganahin na lang natin dito yung kanyang ilaw. Tapos nung napalabas na po natin yung kuryente nya, nagka-problema po sa linya papunta dito sa part na kanyang CDI, no? Nagkaroon na po ng mga corrosion o mga putol-putol dito siguro sa loob ng harness nya. Ayan, kaya
naglagay tayo ng wire na from accessories papunta dito sa likuran, mga idol. Yan, ito po yun, no? So nung nalagyan na po natin ng accessories, chinek po natin yung ground. Wala din po siyang supply ng ground, no? Ayan, kaya naglagay na rin po tayo ng ground diretso na dito sa chassis o kaya sa battery. Ayan, ito po yung ground na ito. Nung meron na po siyang ground, meron na po siyang positive, hindi pa rin natin mapalabas yung kanyang kuryente. Dahil yung linya pala dito sa kanyang wire na naglalabas ng kuryente na papasok po dito sa ignition coil ay lost connection din. So ibig sabihin may problema na talaga yung wiring na ito, no? Kaya naglagay na lang po tayo ng wire, ayan na jumper. So itatago natin yan, ipifix natin yan, ayusin natin para hindi siya masyadong halata na mayroong mga latag na wire. Okay, so nung nailagay na po natin ito, mga idol, nailagay na po natin ito, ay hindi pa rin lumabas yung kanyang kuryente. I-check pa rin po natin yung kanyang linya ng pulser. Mga idol, ito yung linya ng pulser, oh. Ito. Kita nyo ba to? Ito linya to ng pulser nya dito. Nagkaroon din ng problema, may mga corrosion na talaga siguro, mga idol, yung kanyang harness kasi dahil nga sa luma na. Sinabihan ko yung may-ari na kailangan na natin magpalit ng harness, o kung mayroon kang available na mga wire doon, tatastasin natin, gagawa natin ng DIY wiring harness. Ayan. So for the meantime, ang sabi niya, paandarin ko lang daw muna, magamit lang po nila. Kaya naglagay na lang po tayo ng jumper na wire. Ito po. Ayan. Sa kanyang pulser, positive ng pulser. Tapos yung negative ng kanyang pulser, idinirekta na rin natin sa negative. Ayan. Okay? Para hindi po magkaroon ng problema na. Kasi siguro pati yung negative ng pulser may problema din, na may corrosion din sa part na yan ng kanyang wiring. Kasi kita nyo naman yung wiring, no? Damage na talaga. Tapos dito po yung ating regulator, dahil wala naman pong problema yung regulator, tinip na po natin, ayan, no? So ang gagawin na lang natin dito pag ganitong mga klaseng DIY na lang harness o may mga jumper na wire, siguraduhin natin na yung bawat makikita natin may balat na wire ay i-tape natin na maayos, no? Siguraduhin natin na yung ikinakabit nating wire na bawa may positive siya, hindi natin maikabit sa may linya ng negative para iwas po sunog, iwas problema. So ngayon umaandar na, ayusin ko na lang yan at ibabalik natin sa part na ito. Ayan, so ang problema na lang dito, headlight. So madali na yon. Ayan, at narinig nyo, umaandar na naman po siya, no? Ikakabit ko na yung tangke, i-fix natin yung wire. Papakita ko na inorganize natin at hindi po siya makalat kahit sabog-sabog po yung kanyang wiring. Alright? Ayan, at naayos na po natin yung kanyang wire, mga idol. Yung CDI nalagay natin dito sa ilalim. Ayan. So na-organize na po natin siya. Ayan. So guys, sabi ko, lahat na makikita nyo may open na wire, i-tape nyo na para hindi magka-problema. Okay? So ito temporary lang po. Gaya lang sinasabi, pang samantala, pero pwedeng pang samantagal. Depende na po yung sa may-ari. Basta alam na may-ari na ganito po yung sitwasyon ng kanyang wiring. Pero sa mga ganitong klaseng wiring, para iwas sunog, gumamit lang po tayo ng mga kapal na wire, yung hindi po madaling uminit. Alright? So ibalik na natin.